Umaga po sa inyo lahat. We welcome you sa ating Sunday School, sa ating series na Journey from Membership to Leadership sa ating church, ang Scripture Alone Baptist Church. So, gusto ko muna magkaroon ng introduction, no? Sa atin mga bumibisita dito, o kaya mga regular attendees, pinag-aaralan namin ngayon ang mga issues patungkol sa aming liderato. Dito sa aming iglesia, nasa stage kami ngayon na nananalangin kami para magkaroon ng mga additional na mga leaders like pastors at ganun din lalo na mga diakono. At ang iglesia natin, alam natin na gusto nating gamitin ang mga pagtuturong ganito para maipaalam, maipabatid sa mga miyembro kung paano yung mga proseso na nangyayari sa church. Hindi kasi tayo naniniwala na makakabuti yung mga tinatawag na mga secret na mga appointments o yung mga biglang may tatayo na lang at may leader na tayo na walang kaalam-alam ang mga miyembro. So, ang gusto natin gawin ay ipaalam at maunawaan ng mga miyembro yung mga ginagawa natin sa iglesia. So, hindi lang tayo mga nag-aaral sa Bible study natin ng theological, also may mga pinag-aaralan tayo ng mga practical na katulad nito. So, gusto natin ang Sunday school natin maging well-rounded siya. We do not only teach doctrinal teachings, we do not only go to history and teach historical lessons, but we also want yung mga ethical at yung mga practical matters. At dito nga sa ating series na Journey from Membership to Leadership, we are on our fourth lesson. Pinag-aaralan natin yung assessment. Paano natin i-assess ang mga kalalakihan na pwedeng mamuno o mag-lead sa iglesia o maging office bearers. Dapat ang gagawin ko ngayon ay tuturo ang patungkol sa mga deacons or yung diaconate para mas maging aware tayo sa biblical na requirements sa kanila, paano natin sila i-assess, ang kapatid na lalaki na ito ay pwede ba siya na maging deacon. Pero sa aking obserbasyon, may mga members tayo na mga bago o kaya naman may mga iilan na medyo baka nagiging anxious kayo paano yung magiging process. So minabuti ko na unahin na to para medyo nagsisimmer or nagkakaroon kayo ng pangunawa, mas mabababad sa inyong isip itong pag-aaralan natin na ito. At iisipin ninyo paano ang mangyayaring process. Mas maganda, di ba, na ang paglalakbay, habang naglalakbay ka, alam mo kung saan yung mga stops, alam mo kung saan yung patutunguhan. So, yun yung gusto ko na mangyari ngayon. Isingit natin itong lesson na dapat sa susunod pa, nilagay ko na dito yung lesson na trusting the process. Gamitin ko sa ating introduction yung nangyaring achievement ng Gilas Pilipinas, bagamat malungkot siguro ang bawat isa sa mga nanood kagabi, no, ng pagkatalo ng Gilas sa Brazil, officially ending their aim and their plan and their quest na pumunta o makapasok sa Olympics sa 2024 Paris Games. Masaya naman ang marami at proud dahil nakatalo tayo ng isang European team after 60 years. And at the same time, napapansin nila yung mga magagandang achievement ng Gilas program. Habang ang mga napagod at ang mga talagang mga magagaling na kumilos doon at mga nagbigay ng kanilang mga buhay ay ang mga players, pero kapansin-pansin ng binabate at ang tinataas ay si Coach Tim Cone at kinukumpara doon sa dating coach na si Coach Chot Reyes. So, isipin nyo, no, mga players talaga ang makikita mo na nandoon, pero ang ine-emphasize ay ang liderato, si Coach Tim Cone. Dahil alam nila na kahit ang mga players ang nakikita sa TV, napakalaki ng papel ng isang leader sa isang basketball team, yung coach na yon na pwedeng mag-steer sa team niya na magkaroon ng panibagong filosofiya, panibagong direksyon, at panibagong heights. At ganun nga ang nangyari sa Gilas Pilipinas. Nagkaroon sila ng Asian Gold after many, many years. At ang dami na nilang natalo na team. So in other words, talagang merong Midas touch itong si
Coach Tim Cone, the winningest coach sa PBA history. So, gusto kong ipakita dito na isang halimbawa lang ito na yung halaga ng isang leader. Kung tayo ay magkakaroon ng mga mabubuting mga tagasunod o miyembro, malaking bagay yon. Pero nagmumultiply yung effectiveness at yung efficiency at yung effect nito kung ang nailalagay nating mga leader ay maiinam or yung mga biblical. Kaya naman dito sa ating pag-aaralan, hindi natin minamadali ang paghahanap at pananalangin para sa mga magiging diakono at magiging pastor natin. Gusto natin i-emphasize yung sikat na phrase na trusting the process. Because we believe by trusting the process, we are indirectly also trusting yung wisdom ng Diyos, which is to wait more, pray more, at magmarahan tayo sa mga ganitong mga desisyon. So, paano natin titingnan yan? Sabi sa Acts 15:22, "Then it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabas, and Silas, leading men among the brothers." Dito sa Acts 15, ito yung famous na Jerusalem Council. Makikita natin na council daw yan ng mga elders, mga pastor, ng mga apostles, pero very significant, no? Yung word na it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose from among them. So namimili ang mga apostol, namimili ang mga elders. It appears na sila yung may initiative, sila yung kumikilos, pero sabi nila kasama nila yung buong iglesia. So sa atin, we interpret this na ang mga leaders, ang mga elders, sila yung may initiative, sila yung nangunguna, at ang mga miyembro, ang congregation, siya ay nagko-consent doon sa pangunguna ng mga elders. Kaya yun yung gusto nating i-establish, no, sa ating pinag-aaralan, yung mga church officers natin. As we have studied last time, ang susi sa isang mapayapa at maunlad na Baptist church, kailangan yung eldership at diaconate. Dalawa lang kasi yung opisina natin. Wala tayong mga committees, mga chairman, wala tayong president, wala tayong mga trustees. Meron man yan, doon lang sa papel yan, pero we follow the New Testament polity na eldership and diaconate. Kaya dapat biblically qualified because this is the key to a stable and healthy Baptist church where it is known yung pagiging fragile. O kaya pinaperceive siya minsan na fragile daw yung government ng mga Baptist churches. So the New Testament offices, kung ganyan pala, ni-remind natin sa sarili natin, they are ordinary offices. Walang mystical and secret process. Kailangan may prayerfulness. Gamitin natin yung normal means of grace. And then, the New Testament offices are servanthood offices. So, bawat yung diakono tinawag na servant, ang mga pastor tinawag na minister or servant of the gospel. So, kung gusto mo na magkaroon ng eldership at diaconate, kailangan ay aminin natin na ordinary offices to, walang mystical na kinausap siya ng Diyos, yun lang ang magiging basihan niya. Gagamit tayo ng pamamaraan na normal. Tingnan natin kung qualified sila sa Biblia, pananalangin natin sila. Tapos, ikitingnan natin kung meron silang puso na naglilingkod. No? Kasi, a man who does not have a servant's heart yet wants to be either a pastor or a deacon is only looking for power or position. Katotohanan yan kahit saan, kahit ikaw ay politiko. Kung ang puso mo ay walang pagpuso ng naglilingkod, you are only looking for position of power. Now, sa ating pag-aaralan na trust the process, gusto ko ipakita sa inyo, meron lamang isang standard requirement na hinihingi or nire-require sa atin mula sa 1689, mula sa Bible. And this is what we call congregational suffrage. Huwag ko kayong ma-discourage sa word na suffrage. Ang suffrage is just an old word for election or botohan. So therefore, ang nire-require sa akin bilang pastor ng Biblia ay sino man ang i-appoint natin maging leader, kailangan pinagbotohan ng mga members in good standing. So,
Yan ang nire-require. At gusto kong ipakita sa inyo na very notable or noteworthy to remember na, may nakalagay muna dyan na all the three important documents of our church explicitly require only congregational suffrage in the selection of potential office bearers. So, may tatlong mahalagang documents ang church natin at doon sa tatlong documents ng church natin, mapapansin nyo, they are in unison. Ang nire-require lang sa akin, at least minimum, kapag ginawa natin yon, pasado na, that is congregational suffrage. And it is noteworthy to remember na yung specifics ng selection process, hindi binanggit sa mga documents na ito. They are neither mentioned nor required in all these documents. So pag tiningnan mo itong mga documents na ito, wala kang makikita paano yung exact, yung practical process. Ang malinaw lang ay dapat, sinabi lang, may congregational election. At bakit ko ina-address ito? Because this will help us determine what may or may not be considered as important or fluid in the process. So, take note of the word fluid. Yung word na fluid o yung tinatawag na fluidity o sa ibang mga salita, pwedeng flexibility. Huwag nating isipin na yung ginagawa na proseso or mechanism ng mga pastors or ng deacons, dahil hindi ito katulad ng ginagawa ng isang church, sasabihin natin ay mali ang ginagawa nila. May ganun tayo kagad na alalahanin or judgment. May mga bagay na hindi in-address sa mga mahalagang dokumento natin na may flexibility tayo at nakadepende yon sa pangunguna ng mga leader. At tatlo na yon. Ang tatlo na yon is number 1, Scripture. Ikalawang document ay ang ating 1689 Confession. At ang pangatlo na mas specific at practical ay ang SABC Constitution. Okay? So tatlo ang tatandaan natin, no? Tingnan natin kung nakalagay doon yung mga practical na mga processes. All the three important documents of our church explicitly require only congregational suffrage. Tingnan natin na number 1, Scripture. Sa Scripture, elders and deacons ay malinaw, they ought to be separated unto the office through the appointment by the existing elders with the church. So, ulitin natin. Sa Scripture, ang makikita nyo lang paano sila nagkakaroon ng additional na mga pastor or mga diakono. Ang mga pastor na kasalukuyan, sila talaga yung nag-a-appoint through or with the help of the church. At yan yung mga verses na titingnan natin. Acts 6, Acts 14, Acts 15. So in the early church, the apostles initiated the search for the first deacons where the disciples picked the qualified 7 men among them. So tingnan ninyo kung anong ginawa sa Acts 6. Basahin natin. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." Nagkaroon kasi ng bangayan, tampuhan. Diba? Sa church, nangyayari yung tampuhan. Bakit siya binigyan ng ganitong tulong? Bakit kami hindi? Nalilive out yung mga Grecian widows. Puro siguro dahil kapareho yung Hudyo, yung mga Hudyo na lang lagi ang napapansin. So ngayon, maghahalal, sabi niya, pumili kayo. Brothers, pick out from among you 7 men of good repute. Huwag kang pupunta sa ibang church. Dito lang, pumili kayo ng 7 men full of the Spirit and of wisdom whom we will appoint. So nandoon yung blessing pa rin ng mga apostles, sila yung mag-a-appoint. Pero nandoon yung pwede nating sabing elemento ng pagboto ng iglesia. So, lipat tayo sa missionary journey ni Paul sa Acts 14. They appointed elders in every church. At alam nyo, gumamit si Luke ng isang Greek word na nagsisignify ng parang botohan. Yung word na kairotoneo. Sabi dyan sa Acts 14:23, and when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. So tignan nyo, yung word na appointed dito is the Greek word kairotoneo. Ang kairotoneo, sabi ni Al Martin, quoting yung mga scholars,
Sabi niya, Luke uses the verb kairotoneo, which suggests congregational participation in the process of selection. The word means to choose by raising the hand. John Owen gives what I regard as a compelling treatise on the use of this verb, and that it points to a form of suffrage by the people in the recognition of those who are to function as their elders. So malinaw po mga kapatid, sa dalawang passage na ito, ang mga elders ang nag-a-appoint, pero through the means of church suffrage. So yung word pala na appointed, kairotoneo, ang ibig sabihin pala niyan is raising one's hand, voting by raising one's hand. So isipin natin, nung nag-appoint sila, so halimbawa, ina-appoint ka namin, brother, sabi ni Paul, ang siguro pwedeng nangyari nun, o itaas ang kamay ng mga sang-ayon sa kanya. Ganun ang nangyari. So, mayroong appointment. Thank you so much, bro. Mayroong nangyaring appointment, may laying of hands, naglay ng hands, hindi ang mga miyembro, kundi ang mga pastor, sila Paul, most likely ganun na nangyari, pero nandoon ang consent ng iglesia. So, that is the second one. Third evidence of Scripture, the council in the Jerusalem church ended up with decisions by the apostles, elders, and the congregation. Tingnan natin. Sabi sa verse 22, it seemed good to the apostles and the elders with the whole church to choose men from among them and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas called Barsabas and Silas, leading men, among them the brothers. So, ano ang gusto kong ipakita dito sa inyo? Na ang mga apostles ang nagpili, pero nandoon yung with the whole church. Dito sa Acts, it appears na napakalaki ng power ng mga apostles at mga elders. Ang makikita natin ay supporting cast ang congregation. In other words, uma-agree sila doon sa sinasabi ng elders, sumasang-ayon sila. Diba? Kaya nga tayo, kina-couch natin yon sa word na congregational consent. So the point here is that the New Testament strictly involves both the eldership and the congregation in matters like choosing church officers, with the elders taking the initiative and leadership. So lilinawin lang natin, no? Napakaganda nun. Kasi ang pagpili ng mga elders, hindi katulad ng pagpili kung anong brand ng bumbilya ang bibilin. Kung brand ng bumbilya ang bibilin, hayaan na natin ang mga diakono magdesisyon. Hindi na kailangan pagbotohan yan. Pero kung magiging elder natin at magiging diakono, kailangan pagbotohan natin. At pag nagboto tayo, kailangan clear ang conscience natin, inform ang conscience natin, alam natin, kilala natin yung mga taong ito. Pero malinaw dyan, ang nagtitake ng initiative at leadership ay ang mga elders. Ang mga congregation, nag-yes or no siya. Hindi siya yung nagpupush, hindi siya yung gumagawa ng ganitong move. Ang leader, ang nagro-rule, which is the elders, ang gumagawa nun. So sabi ni John Owen sa kanyang works, Volume 16, if in all this and the like occasions, the apostles did guide and direct the people in their right and use of their liberty, as unto elections of persons unto offices and employments, when the churches themselves were concerned, what reason is there to depart from the proper and usual signification of the word in its place, denoting nothing but what was the common practice of the apostles on the like occasion? So, ang sinasabi dito ni John Owen, kung makikita daw natin, ganito yung ginawa ng mga apostles, what makes us think na iba ang process na gagawin natin? So, the apostles did guide and direct the people. Sila yung nanguna, sila yung nagsabi, sila ang nag-take ng initiative at leadership. So, anong gusto ko makita niyo uli dyan? Ang aim ko lang naman dyan ay hindi naman i-emphasize na ang pastor ang mangunguna, bagamat totoo yun. Ang gusto kong i-emphasize sa inyo, sa Bible, ang makikita lang natin na binanggit, suffrage, election. Wala kang makikitang survey dyan. Wala kang makikita ng ganitong uri na kailangan na ganito yung process, kailangan may ganitong balot, or
kailangan lang yung minimum, bare minimum, nire-require ng scripture at least, suffrage, common suffrage. Pag pumunta tayo ng 1689, it's the same thing. A common suffrage is explicitly and intentionally inserted to show the uniqueness of Baptist church polity. Diba, sa ibang mga tradition ng Reform, ang namimili yung mga elders, Council of Elders, sessions. Dito sa 1689, sa chapter 26, paragraph 9, ito ang sabi ng scripture ng 1689. The way appointed by Christ for the calling of any person, fitted and gifted by the Holy Spirit unto the office of bishop or elder in a church is that he be chosen thereunto by the common suffrage of the church itself, and solemnly set apart by fasting and prayer with imposition of hands of the eldership of the church, if there be any before constituted therein, and of a deacon that he be chosen by the like suffrage. So, anong sinasabi? Nire-require. Kanina nire-require ng scripture, common suffrage, congregational suffrage. Ang 1689, syempre, nagpa-follow siya sa scripture, common suffrage din. Tingnan nyo yung confession natin is rather specific without being comprehensive. Hindi nyo binanggit yung mga step 1, 2, 3. Ganito ang gagawin mo muna, pastor. Ito muna ang gagawin ng... Wala. Ang binigay lang sa atin, ganito. Common suffrage, specific, explicit, but it is not comprehensive. It only requires a church-wide election to secure the corporate conscience of the church. Ang mahalaga dito, ang sino mang gagawin nating deacon, sino mang gagawin nating kikilalanin, pangit pala yung word na gagawin, whom we will recognize as elders and deacons, they carry the conscience of the body. Kaya ang gusto lang natin ma-secure yung sang-ayon ba ang hindi lang majority, yung conscience ng body. Pag 50-50 kasi, hindi conscience ng body yun, split yun. Kaya nga we believe sa higher percentage, no, yung consensus, quorum. So, it does not list, and I think rightly, the process on how the suffrage is held. Of course, confession ito. A confession is not the right place for the nitty-gritty detail of these types of processes in church or in the church. Di mo ma-expect sa 1689, sasabihin niya, ganito muna ang gagawin. Kausapin mo muna yung mga men at ganito, or yung mga members. You cannot expect that sa confession. But however the process is done, ang sinisecure lang para hindi ma-charge ng pagkakamali ang pastor o ang iglesia para maging legitimate ang process, it must be consistent with the accepted biblical principles and biblical integrity and natural law that reflects wisdom and prudence. So, paano natin lalagay yung suffrage natin, gagawin? Ang tingin ko, i-apply natin dito yung chapter 1, paragraph 6, na pagdating sa government ng church, may mga bagay hindi explicit binanggit ng Bible, gagamitan natin ngayon ng Christian prudence. Gagamitan natin ngayon ng common sense wisdom. Gagamitan natin ng biblical integrity, transparency. So, sabi ng paragraph 6 ng chapter 1, there are some circumstances concerning the worship of God and government of the church common to human actions and societies which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence according to the general rules of the word which are always to be observed. Meron bang binanggit na kailangan 2/3 pag nagboto tayo na let's say ipasa natin ang ating budget for 2024, kailangan natin ng 2/3 na votes. Wala kang makikitang explicit sa scripture ng ganon. We are using paragraph 6 ng 1689 ng chapter 1 whenever we do those things. Na kung sa parliament, they recognize yung quorum at maganda yon para hindi lang siya mere majority na 50-50, 50 plus 1%, pwede mo nang i-impose yung gusto mo sa 49, magkakagulo, mag-aaway yan. Mas maganda yung mas marami, nakakarami, either 3/4 or 2/3, yun yung mga basic na yung natural law. Nandyan yung light of nature, yun yung wisdom, kahit na mga unbelievers alam nila. So, makikita ninyo, scripture,
1689 confession, ang nire-require lang sa akin, sa totoo lang, is common suffrage. Pag binigay ko yon, common suffrage, I think I cannot be charged into something na I'm doing something that is illegal because this is what the scripture and the 1689 requires me sa ganitong bagay. So, but let's proceed sa SABC Constitution, which is, eto na yon, mas specific. Siguro, isipin natin, for sure, nandyan yan, naka-address yan sa mga constitution ng mga churches. After all, ang SABC Constitution ay parang constitution ng Pilipinas, kinopya sa US, tayo kinopya natin sa mga ibang rebap churches. Sabi sa SABC Constitution, tingnan nyo, there is that ang SABC Constitution natin, conscious siya of the bare minimum of church suffrage in Baptist polity. Our Constitution is framed with the awareness of the fluidity of the selection process that belongs to the wisdom and authority of the existing eldership. Ulitin ko. Conscious ang ating Constitution ng bare minimum ng church suffrage in Baptist polity because our Constitution is framed with the awareness na merong flexibility, fluidity, kada church, yung selection process, at yung selection process na yon, it belongs to the area of the existing eldership. And alam nyo, sa totoo lang, napaka-wise ng ganitong ginawa ng mga constitutions because our Constitution wisely leaves out the specifics of the process, requiring only that the appointment is through the elders' recommendation and the church's recognition. So, in other words dito, dalawa, kailangan mag-recommend ng pastor o mga pastors and then kailangan ang church i-recognize niya yung ni-recommend ng elders. May dalawang paragraph pag binasa mo ang Constitution ng ng Constitution ng SABC sa Article 8 Section B paragraph 3.b nakalagay doon, the existing elders shall recognize those who are functioning in the use of their gifts and bring such before the church for recognition. Sufficient times shall be spent for appropriate discussion. A 90% majority vote shall be required to confirm the elders' recommendation, but unanimity is to be regarded as the aim. The appointment of the elder shall be publicly ratified, and he will be set apart for his duties by the prayer of the whole church. Nakalagay dito, ang elders, siya yung magre-recommend sa church doon sa mga nakikita niyang gifted. So, halimbawa, nakikita ko gifted si Brother A, Brother B, Brother C, Brother D. I-recommend ko yun ngayon sa church. At ang church, pipili siya mula doon kung aaprubahan niya yung isa dito, dalawa dito, tatlo dito, or pwedeng lahat sila. Ang manggagaling ng initiative sa elder, magre-recommend siya. Hindi ang congregation or ang member ang magre-recommend at gusto namin siya maging pastor, so kailangan gagawin mo to, wala kang magagawa. Hindi ganon ang process ng mga Reformed Baptist Church because we believe ang ruling function nasa eldership, wala sa congregation. So, 90% pagdating sa eldership, 80% pagdating sa diaconate. Sa other paragraph, sa Article 8, Section C, Paragraph 4, as with eldership, diaconate is a gift of the church, the Lord Jesus Christ, to His church. Appointment to this office is to be carried out in the same manner as appointment to eldership. Sa ibang paragraph, nakalagay na 80%. Ang sinasabi niya kung paano yung sinabi sa paragraph 3B ng Section B, na ang existing elders, sila yung magre-recognize those who are functioning in the use of their gifts. So, ang pastor, siya yung titingin kung sino yung mayroong ganong gifts. So, now ang tanong nyo siguro is, bakit si Pastor Rame nagtatanong siya sa amin kung sino ang tingin namin, kung ang Constitution pala sinasabi niya, siya yung may responsibility at pwedeng mag-recommend kung sino yung nakikita niya na pwedeng maging pastor at maging deacon. Bakit nagkakaroon ng ganito?
So, ipapakita ko yun mamaya bakit may ganon. Pero gusto ko muna magkaroon tayo ng lesson. Gusto ko ipakita dito, there's only one lesson here. There is no precise science in the process of selecting church office bearers. Scripture, 1689 Confession, Constitution, kahit saan ka pumunta, mga kapatid, pumunta ka sa iba't ibang churches, may iba't iba silang mga selection processes and they are not necessarily wrong kung hindi natin sila katulad. Ang inihingi lang ng confession is dapat may common suffrage. Tapos, paano mo gawin yon? Paano mo dadagdagan yon? Hindi pwedeng magkulang, pwedeng dagdagan for safety measures, pero hindi pwedeng magkulang. As long as magyayari yung church vote, yun lang yung nire-require sa pastor. Gusto ko sabihin to kasi baka may pang-understanding or assumption yung iba na kailangan gawin ko ang lahat ng mga ito na ganitong bagay para makita natin, ma-please natin yung ine-expect ng mga iilan sa atin or ng mga ibang mga members or ng karamihan ng mga members. But I'm just trying to be objective here. This is the existing theology and polity and practice ng mga churches. Kaya sa iba, I know of one church, ang pastor, marami silang nagpipreach dito sa pulpit, meron lang siyang piniling isa, at yun ang pinut forward niya. No more survey. At pinut forward niya yun, at sinabi niya, this is the man na I think pwede maging elder. At ang gagawin is pagbobotohan na nila ng church yun. It's either yes or no. Ganun ang gagawin. This is a Reformed Baptist church. And this is in the Philippines. So, ang point doon? Ang point doon is, that is not necessarily wrong. Pagdating sa ganun, because ang aim, ang nire-require ng 1689 is common suffrage. Binigay yun ng pastor. That's it. Nandoon, kung mangyayaring better ba yun, mangyayaring medyo weak yung ganun, nasa church na yon. Pero ito yung nire-require, yung suffrage lang, at yung pastor ang magre-recommend. So, each church may practice a different approach in selecting men for the ministry as long as in the end, again, ang iniinsist ko dito, ang church, ang scripture 1689 ang constitution, ang pinakamahalaga dito is church suffrage. Naalala ko yung kinukwento ng isang pastor. Sabi niya, huwag niyo akong barilin. Kung nakikita niyo, ganito yung process. Kung ang sa scripture naman, hindi naman natatamaan. Ito yung bare minimum. So, in other words, barilin niyo ako sa scripture. Barilin niyo ako dito sa mga dokumentong ito. Not yung perception mo na marahil mali yung ginagawa ng eldership. Because anong gagawin mong argument na document? Kung ang mga document, they all agree na ganito pala nire-require. So, ang gusto ko ipakita sa inyo dito, kung nakikita nyo ang eldership, may ginagawa siyang extra na safety net at ini-involve kayo, this is something I hope na makita natin as a positive thing. It is something that he is not even required to do, but he is trying to do the extra mile. So, with that, may assumption na kagad ng magandang motibo mula sa eldership, di ba? So, each church, or it appears in the New Testament that the initiative and or recommendation is done by the existing eldership, while the suffrage and or approval is by the whole church. So, malinaw yan sa scripture. So, the point is this. In the beautiful display of eldership rule and congregational consent, the pastor or pastors recommends or puts forward faithful men to the church for its consent. So, ito yung bare minimum. Magbibigay ako sa church ng isang pangalan, 2 pangalan, 3 pangalan, 5 pangalan, yung eldership. At sasabihin ng church, sang-ayon ako na maging elder to at maging deacons ang mga to. That's it. Yan yung bare minimum. Okay? The man who is famous doon sa pastoring, sa Trinity Baptist Church sa New Jersey, na meron siyang pastoral theology,
Pakinggan nyo yung sinabi ni Al Martin. He is a renowned preacher sa mundo ng Rebap and even Reform. The details of the process of recognition may and of necessity should vary from place to place in terms of ecclesiastical settings in which men will be recognized and formally installed as elders. There can be flexibility as to how we recognize office bearers in the church, so long as the basic principles are implemented. I believe that all the principles which I have set before you, the leadership taking the initiative, the congregation acting with biblical light and integrity, and the leadership approving their action, are to be implemented with sanctified flexibility, joined to unwavering commitment to the biblical principles. This is no more difficult to do than living the Christian life based on the principle of the golden rule or the sowing, reaping principle, but it must be implemented. So, gusto ko lang ipakita sa inyo, ito talaga yung rules. Ito yung rebap position. Kasi ang selection process for the church, hindi sila part ng regulative principle. They are part of the circumstances na in-entrust sa authority ng eldership as part of its ruling function. Dahil ang eldership, siya yung inordain na mag-rule sa church, siya yung may authority ngayon na gumawa ng mga processes na ganito na alam natin consistent sa scripture as long as ang gagawin niya merong minimum suffrage ang church. Okay? Now, huwag kayong mag-alala. Yun lang pala yung kailangan gawin ni Paz, no? Magbigay siya ng pangalan at ganito. And by the way, no, this is the practice of the historic particular Baptist. If you would study their history, hindi ang church ang nagbibigay ng pangalan sa pastor. Ang pastor ang nagbibigay ng pangalan, accept this, yes or no. Ganon. Bakit? Kasi ang congregation nagko-consent, pero ang nagro-rule ang eldership. Hindi po pwede na gusto namin siya maging pastor. Ang elder, hindi siya confident, and we will explain bakit. Now, with this kind of setup, may dalawa tayong options. Ano yung options ngayon? Since the requirement pala, common suffrage lang, two paths can be taken by different churches who are committed to the Baptist principle of polity. Eto yung dalawa. Number one, outright recommendation and election. So, gagawin ng eldership, katulad ko, sa totoo lang, napaka-easy lang pala sa akin. Mag-appoint lang ako, bigay ko, limbawa, pangalan nito, Brother A, Brother B, Brother C, si B1, B2, B3. Kayo na bahala, pili kayo dyan. Outright recommendation, mamayang gabi, mag-election na tayo. Siyempre, gagawin nyo na muna ng pagdidiscuss, ganon. Ang outright recommendation and election, or suffrage, the church is asked by the eldership to ask for a vote by selecting from among them. Yan ang ginawa sa Acts 6. Pero alam nyo, sa Acts 6, simula pa lang kasi ng church yun. At pag napansin mo ng 14, 15, mas nag-i-improve sila, mas marami pa silang ginagawa. So, ang approach na ito is rather simplistic. Tama? Pwede kasi mamayang gabi, mamili na kayo dyan. Kung sino, pick out 7, maging additional deacon. So, simplistic masyado yon, and does not take into account the development of the New Testament church's practice of selecting office bearers. So, while such practice consumes only a short period of time, let me tell you, yung ganitong process, this notoriously ends in a more discouraging and painful process both for the church and for the candidates. So, since re-require lang sa akin, magbibigay ako ng name, sige, iboto na natin ito. Pagbotohan na natin mamayang gabi. Alam nyo sa akin, napaka-discouraging nito, napaka-taxing nito, napaka-consuming nito. Imagine being the subject of informal and formal deliberations kung fit ka sa office, pero hindi ka man binigyan ng chance or idea na malaman yung pulso ng congregation. para kang kandidato sa pagiging mayor or senador na wala kang alam, mananalo ka o matatalo ka, pero pag-uusapan yung buhay mo,
pag-uusapan, pwede ka ba dito, ganito. Para sa akin, biblical pa rin naman to, pero sa akin, if I can think of a better way, kasi una iniisip ko dito yung asawa at anak nung candidate. Pag pinag-usapan na siya kagad, dinala na siya kagad sa church suffrage. Pwedeng maging discouraging. May nakausap akong tao, ganito daw ang ginawa sa kanya. Ang word niya, madugo. Madugo. So, outside the church, normal ito, outside the church. Di ba? Biglaan, ganito. But in the church, ito yung gusto ko. We must do our best not to make the process bloody, toxic, discouraging, and energy-consuming. Mga Kristiyano tayo, magkakapatid tayo. Iwasan natin hanggat maaari yung toxic na proseso, yung madugo na proseso, alam mo yung parang bardagulan na proseso, yung parang mag-aawayan tayo at ganito. Para sa akin, yes, election ang nire-require. I want you to know, mga kapatid sa SABC, I am not taking this position, even though pwede natin gawin ito as the elder decides. Ito ang aking position. I'd rather put additional layers of protection before election. The church is slowly being guided by the eldership to make the process more encouraging and more peaceful. And that is what I am doing right now. I'm trying to teach you, I'm trying to have a survey na hindi nire-require sa akin ng Constitution, ng 1689, ng Scripture, pero ang ginagawa ko, pinupulsuhan ko ang congregation kung pareho kami ng iniisip. Nang sa gayon, medyo maging peaceful at encouraging, maiwasan yung toxicity, maiwasan yung words ng madugo. Ang kausap ko dito, yung taong pinut-forward na lang, hindi nang pinut-forward, pinagbotohan na lang, tapos ganito, ganyan. Sabi niya, nakaka-discourage kasi biglang ganito pala yung boto. Pinag-usapan ka lahat. Walang ganitong mga additional layers. So this approach involves some preliminary votes and surveys to help both the eldership and the congregation to reach a united mind, consensus. So in other words, ang ginagawa natin dito, pwede tayo na gawin ito. So sa akin, ito yung naisip ko. Before proceeding to an outright suffrage, why not make a formal nomination muna on the men specifically recommended by the eldership? For example, meron na akong B1, 2, 3, B1, B2, B3. Bibigay ko sa inyo, wag munang election. Nomination muna. Ino-nominate na muna natin. If we will be able to nominate them, pumasa sila, at least doon, mas masisecure yung ating, anong tawag dito? Yung ating election, mas mapoprotektahan siya. Kasi kung diretsong election, baka pwede mangyari yung katulad doon sa barangay namin. Nung nagkaroon ng barangay election, ang sinulat yung mga kabarkada niyang lasinggero Si Kagawad. Hindi naman humahabol yun Ang nomination, ang gagawin niya, i-make sure niya muna na pagdating sa election, hindi mo na kailangan magsulat ng name. Magsusulat ka lang ng yes or no para mas maprotektahan yung sanctity ng ating election. Kaya manominate muna siya formally. So, when there is a formal nomination, the church is only bound to vote or elect those who have been formally nominated. Tama? Na rightly nominate sila So kung na-nominate sila, ang mangyayari is that pagdating sa election, sila lang ang pagpipilian talaga sa election. In fact, sa nomination sila rin ang pagpipilian, pero at least dito, magkakaroon ng formal nomination. Formally na sila na-nominated. Doon na sila matatawag na candidates. Personal take. This is a safety requirement which protects the sacredness of the final and unalterable church suffrage. No one will be allowed to write names on the election but simply yes or no to the nominated members for eldership or deacons. Hindi ko lang nakuha yung picture dito Nung nagkaroon tayo ng election kay Deacon Misha at kay Deacon John, ang final po doon nakalagay lang yes or no. Do you confirm or do you affirm this man for the office? Yes or no lang yon. Check mo lang. Pero may pangalan ka.
para hindi na yung magsusulat pa ng mga pangalan. Tapos, bakit? Kasi po mga kapatid, final and unalterable yung church suffrage. Kahit ako wala na akong power na nalabanan yon. Kahit ako wala akong power na baguhin yon. I cannot reverse any decision by the consent of the church. Kaya dapat pagdating natin doon, okay na tayo. So, but even before a formal nomination, eto pa. Baka yung iba, okay pala, may formal nomination layer. Eto pa mga kapatid, may additional layer of protection pa ako. We can further promote transparency more and take one step away from one-sidedness in order to know the pulse of the congregation. This is the additional layer of congregational survey. Baka yung iba kasi, si pastor lang ang magre-recommend. Paano yun? Siya lang. Well, yun po kasi talaga ang meaning ng eldership rule. Pero sige, pagbigyan natin, total, kung ang pastor wala naman siyang intensyong masama or intensyon na i-violate yung process, ganito ang gagawin natin. Lalagyan pa natin ng additional layer para medyo one step away from one-sidedness na baka yung pastor lang, kung sino lang yung gusto niya. O itong congregational survey, mahalaga siya para malaman ng pastor yung pulso ng congregation. Ayan, yun yung ginagawa natin ngayon mga kapatid. So, the congregational survey is not yet the nomination process nor the election. Ano tong survey na ito? It is simply an open-ear attempt of the eldership to know the sentiment of the congregation in the most credible, most prudent, and most dignified way possible. Di ba? Public. Hindi ako yung pupunta lang sa inyo, isa-isa, alam mo yon, parang secret sino bang... Although I can do that sa mga conversations, inalaw naman natin. Pero at least ito, mas transparent, mas may integrity. So lilitaw, magkakaroon ng equal power and equal chance, opportunity ang bawat member na in good standing. Pero ang congregational survey, wala po siyang official bearing. Kaya nga survey Wala siyang official survey other than to unite the minds of the eldership and the membership. Gusto ko ma-confirm. Halimbawa, may iniisip ako, pwede itong taong ito, pwede maging deacon. Aalamin ko ngayon muna kung okay din siya sa inyo. So, anong magagawa ng pastoral survey? Pastor, bakit kailangan yan? The pastoral or congregational survey is an important step that can have positive ripple effect to the quest of the church to search for additional elders and deacons. Tingnan nyo, the greatest purpose para sa akin ng survey is this. It can allow the congregation to let its eldership know what it thinks can be potential office bearers. Ang survey is, attempt ko ito na parang kayo congregation, ipaalam nyo sa akin as elder kung sino yung tingin nyo na pwede na maging elder. Wow! It can enormously help the eldership from recommending someone whom the congregation doesn't even deem fit for the office. Ganito yan. Halimbawa, may gusto ako na maging deacon. Sa deacon B1. Sa survey, lilitaw, hindi nyo siya gusto. Message na sa akin yon. Uy, pass, wag mo nang ipilit. Hindi pa siya hinog. Hindi pa namin siya gusto. May ganito na kagad help sa akin. Hindi ko na kailangan na, sige, isalang na natin to. Masasaktan pa siya, yung asawa niya. Alam mo yun, sabi ni Pas, okay ako. Yung pala, 5% lang ang boto niya pagdating sa nomination. Masasaktan siya at yung asawa niya. At least sa survey, mangyayari, titingnan ko na yung survey. Okay, at kahit convince ako sa kanya, ang gagawin ko sa kanya, wala. Hindi ko siya sasabihan. Hindi ko siya pupuntahan. Para sa ganyan, hindi na siya masaktan. Di na niya malalaman, kinukonsider mo pala ako, yung church, di naman ako kinonsider. Diba? So, therefore, no one may proceed to the nomination process without passing the survey test of the congregation and most especially the eldership. Okay? So, eto po yung process. Baka nag-iisip kayo, may narinig ako, baka pag hindi pareho kayo ng survey ko at sa akin, baka pagalitan ko kayo or baka
anong tawag dito? Baka magkaroon ng something na will the pastor go to you? Let me promise you, walang ganon na mangyayari sa survey nomination. Sa final election lang mangyayari yon. Okay? So, tatlo to, pastoral survey. Pastoral survey, members in good standing, kung 18 ka and above, pwede ka na mamili. And then those who will secure 2/3 majority votes and the confidence of the pastor will be personally asked if he wants to be nominated. So, ganito yan. Pag lumabas po sa survey, 2/3 na majority votes. At ako, may confidence ako sa kanya, dapat mag-meet yun yung eldership rule, congregational consent. Pag okay sa akin at okay sa church, ang gagawin ko, kakausapin ko yung tao, sasabihin ko, gusto mo bang i-nominate ka? Pag na-nominate ka, dire-diretso na to. Pag naboto ka, 2/3 na yung nakuha mong boto, malapit na to. Most likely, walk in the park na lang yan. Pero pag-uusapan ka. Dapat alam yung mag-asawa to. Dapat aware kayo. Ganito ang mangyayari. So, nakukuha po natin. Ganun ang mangyayari. So, pupunta ako ngayon sa nomination. So, ito yung formal nomination. Ang formal nomination, not yet the election, but 3/4 of majority votes is needed. So, pag na-nominate ka as deacon and elder, kailangan secure mo yung 3/4 majority votes para officially nominated ka na. Dito po natin siya tatawaging candidate. Kapatid, baka may nagsabi na nag-aspire siya maging elder, hindi pa po siya pwedeng tawaging candidate. Okay? Pag na-nominate na siya ng church, dito sa formal nomination, dito pa lang natin siya tatawaging candidate for pastorate or diaconate. Okay? At dito sa final election, usually kung ano result ng nomination, Xerox na lang yan. Unless na lang may magkakaroon ng revelation, parang biglang intervention na, ay, ganito pala siya. No? Akala ko, lalaki siya, gusto pala niya, lalaki din. So, yung mga ganon, final election, most likely, kaya mabilis na yan final election. Pero, this suffrage of the church, which not even the eldership can reverse the outcome. Yan na yung final. Yan ang congregational suffrage. Not even me. I will bow down even sa congregational suffrage. Lahat tayo, dahil yan na yung final election. At syempre, hindi naman papasok yan, ang kakarating dyan, kung hindi ako sang-ayon. Hindi siya makakarating sa nomination kung hindi ako sang-ayon. So requirement, 80% sa diaconate, 90% sa eldership. Bakit 90% ang taas naman? Gusto niyo ba talaga na 10% mahigit? Hindi naniniwala na dapat mo silang pastoran? Ang laking problema nun. Di ba? Pero nakalagay na yon sa ating constitution. So, reminder, this is the only time when the elder may need to talk to the less than 10%, if there is any, who did not consent to ask confidentially their reason so that they can be reminded to submit to the decision of the congregation. Baka may narinig kayo pag iba yung boto nyo sa kakausapin kayo. Ganito po yan. Pag election, 99% na, dalawa na lang kayo, mag-asawa pa kayo, natural dapat kausapin kayo ng pastor. Kapatid, bakit hindi ka sang-ayon? Kasi lahat na sang-ayon na maging pastor ito. Kasi ang no vote mo, it means hindi ka naniniwala sa kanya bilang elder. So bilang pastor, closed door meeting, hindi ko sasabihin kung anong dahilan mo, sa atin lang, gusto ko lang malaman ano yung reason. Kasi kung ang reason mo, biblical, legitimate, okay, I will not touch you. But if your, anong tawag doon? If your reason is petty, pastor, hindi niya ako binigyan ng ulam, namigay siya ng ulam sa doon, ipipersuade kita. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Ipipersuade lang naman kita. Kasi bilang pastor, trabaho ko na i-gather ang lahat. Let's support kung sino yung sinuportahan ng iglesia. Kasi pasok na siya Binoto na siya, whether ayaw mo o hindi. Binoto. So, ang trabaho bilang pastor, kaya ka lang kita kakausapin para i-encourage kita. Let's rally behind our new pastor. Let's rally behind our new deacon. Kasi na-elect na siya. Kahit ako, hindi ko na ma-reverse yan. So, yun yung gusto ko na ipakita dito. So, mabilis lang na application for the eldership. O ako, bilang pastor, I will do my best dapat to lead the whole process of selection, integrity, genuine eagerness to listen to the wisdom of the congregation. Dapat kahit pastor ako na ako yung nagre-recommend, ako yung nagbibigay ng ganito, marunong dapat ako makinig sa congregation.
Sa congregation naman, o mga kapatid, may triple steps tayo, survey, nomination, election. Attempt ito ng elders to get you more involved in the most congregational way possible. Sa totoo lang, kung para sa akin easiest at mas may power ako, congregational suffrage lang, tapos na. But the mere fact na merong survey, nomination, these are something na I'm trying to send a message sa inyo na I'm with you sa paghahanap ng ganito. So may appeal number 1. Please, immerse yourself in the process. Magkaroon ka ng informed conscience. Nag-absent ka ngayon, pakinggan mo to sa YouTube, sa susunod. Huwag kang boboto nang hindi mo alam at di mo kilala yung tao. Try to talk to that person. Huwag kang survey. And appeal number 2, baka in the future, kasi ganito nangyayari sa stage. This is not specific sa situation natin. This is objective. Avoid any malicious and unfounded sentiments against the eldership, especially during this vulnerable stage of the church. Pag namimili tayo ng additional office bearers, vulnerable ang church. Vulnerable. Kahit sino, kahit ano. Lalo na ang mga elders. Yung nandoon, pwedeng gamitin ng kaaway to kung malicious at unfounded yung mga sentiments. So, iwasan natin. Parang sa Amerika. Ang Amerika, kaya nga, tumahabol pa lamang sila pag na-secure na yung Republican nomination at yung Democratic nomination, bibigyan na yan ng security detail ng Secret Service. Bakit? Ang pananaw nila, si Donald Trump, kahit hindi pa siya presidente, potential president na siya. At kapag nagkaroon na ng ganyang panahon sa election, maano yung puso at damdamin ng mga Amerikano? Alam mo yon, yung volatile. So kapag may nangyaring ganito, ganyan, may namatay na isa, ang kailangan ready sila na may ipapalit agad. Sabi nga nila, kapag transition period ng US, it is the most vulnerable stage ng democracy nila. Kasi yung president, lame duck president siya, pero nasa kanya nuclear codes, pwedeng doon aatake. Gusto ko sabihin sa inyo, pwedeng umatake ang kaaway sa ganitong panahon. So please, magtulungan tayo, mag-caution tayo sa mga words na bibitawan natin, lalo na pag pinag-uusapan natin yung mga potential na candidates na maging deacons at elders. And please, I hope you see me as your ally, as someone na ganito. But remember, as pastor, just like any member, baka may pagkakaiba tayo, and that is okay kasi member din ako eh. I'm also entitled to my conscience, di ba? Meron din akong pananaw na mag-participate sa survey at meron din akong ibang opinion, marahil iba sa opinion ng iba. So, regarding potential officers. And then in fact, ang pastor is the one who will recommend to the church the man or men who can be nominated to those offices. Okay? Last na lang po. For the new members, may pila ko sa inyo, application. Mga new members, may unwritten rule. Ang isang boto ninyo, equivalent yan ng boto ng pastor. Parehong 1 yan. Pag nagboto ka, 1. Boto ng pastor, 1. 2-day-old ka pa lang na member ng SABC, bumoto ka, parehong bilang yan. Pero hindi magkasing bigat. We have to accept that kahit saan kang kumpanya, mundo, pumunta. Unwritten rule yon that each vote is counted equal but not equal in weight. So, anong gagawin mo kung ikaw ay bagong member? Barahil di ka marunong o di mo alam ang mga bagay na to. The reason why the eldership alone recommends who can be nominated by the church is that his office lends weight to his discernment. Ang default setting natin, magle-lend weight tayo doon sa discernment ng eldership. Kaya nga sila yung in-appoint ng Diyos para manguna dito. Because siya yung nag-oversight. May mga cases na may sinulat sa survey na pangalan ng deacon. Nakapunta to sa akin. Marami. Kinausap ko siya. Gusto mo ba maging deacon? Ay, pas, alam mo naman, may pinag-usapan tayo, may problema ako. Kasi pag tinuloy natin to, we have to disclose this to church. Pas, no, I'm not ready. Protected yung reputation niya, protected siya. Hindi siya kailangan na ma-embarrass. Kasi may survey, at ako bilang pastor, dalawang pwedeng gawin. Pwedeng gawin ng iba, bakit kaya hindi ni Pas yun? Siguro, impartial siya.
O baka may hindi ka alam na alam ng pastor. Kung paano ang mga presidente, marami silang alam, hindi alam ng mga iba member. Dalawa yon. So, the point is that it is always wise for the new members to ask guidance and counsels from the more mature and older members. Pwede naman po kayo lumapit sa mga, hindi lang sa akin, sa mga mature members, mga matagal na dito, mga 5 years, more than 5 years, or even less, pero it's good na magkaroon ng healthy conversation, not gossiping. Okay? So, at tingin ko, we will, sorry dito, parang medyo kulang yung statement ko, we will gladly take and trust this long process, trustworthy process because the church deserves nothing less. So, ayun, yun yung gusto kong i-emphasize dito, na we would rather have this long process kaysa yung run and gun tayo, o sinong gusto nyo ba tong gusto ko, tapos, I think mas makakatulong ito para sa atin. So, open natin kahit 2 questions. Let's pray muna. Father, we thank you sa aming natutunan sa Sunday School. We appreciate these lessons. And I hope na unti-unti na-instruct ang mga members namin, na persuade sila sa kanilang conscience, na get used to sila sa Reformed Baptist polity, na more consistent sa aming historic predecessors. But we pray na magawa namin to with openness, humility, at sa diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan bilang mga magkakapatid, so that we'll be able to have this process in the less toxic and less bloody way possible. So, salamat Panginoon sa bagay na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 2 questions.